Una sa lahat, sa harap pa mismo ng rider na ito, nasagasaan ng oil tanker na yan ang isang siklista sa Quezon City. Sapul din sa CCTV kung paano pumailalim at nagulungan ang biktima. Dead on the spot ang siklista matapos magulungan ang ulo. Ang buong detalye ng nakakakilabot na insidente. Abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Controversial na TV host at dating broadcaster na si Jay Sonza nakakulong dahil sa mga kasong estafa at illegal recruitment. Mga jeepney driver dumadaing sa panibagong taas presyo sa petrolyo, pati mga pasahero posibleng maapektuhan sa hinihirit na dagdag pasahe. Habang ang halaga ng piso kontra dolyar sumadsad, pinakamababa sa loob ng 9 na buwan. Magkapatid sa Olongapo City, nagkalamat ang relasyon dahil sa mga aso. Di ba rin na hindi kami magkasundo, basta nila kami magkahiwa-hiwalay nito. Fire truck na rumisponde sa sunog, inararo ang mga residente sa Tondo, Maynila. Isang patay. Pinoy sa Hawaii, ikinwento sa News 5 ang nakamamatay na wildfire. Nakawan, talamak daw doon ngayon. Makapal na putik sa Italy, bumulwak sa kalsada. Habang ang landslide sa India, kumitil sa buhay ng mahigit 20. At silipin, live ang premiere ng third world romance ng real-life couple na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Isang buwan nang nakakulong ang TV host at dating broadcaster na si Jay Sonza. Pupunta sana siya sa ibang bansa nang harangin ng immigration dahil sa mga kasong estafa at illegal recruitment. Live mula sa Quezon City Jail, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta na si Jay Sonza? Julius Cheryl, dito sa facility ng BJMP sa Quezon City Jail, Ligtas COVID Center, nakakulong ang TV host na si Jay Sonza. Non-bailable ang kanyang kaso sa large-scale illegal recruitment. Kumpirmado, nakakulong ngayon ang controversial na TV host at dating broadcaster na si Jose Sonza o mas kilala bilang Jay Sonza. Ang mga litratong ito ay mula sa National Bureau of Investigation at nag-request silang i-blur si Sonza. Naharap siya sa kasong estafa at syndicated at large-scale illegal recruitment. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, July 18 na magtangkang umalis ng bansa si Sonza at pumuntang Hong Kong. Pagdaan niya sa immigration sa airport, napaglamang may warrant of arrest pala siya. Supposed to be papunta siya ng Hong Kong dahil attend siya ng isang meeting ng organization. Tinanong kung alam niya itong kaso na to. So hindi naman niya dininay. So nakipag-cooperate siya sa mga authorities. Hindi na pinayagang makalabas ng Pilipinas si Sonza at saka siya tinurn-over ng Bureau of Immigration sa NBI. Bailable naman o pwede siya magpiyansa para sa ilan niyang kaso, pero non-bailable naman sa kasong large-scale illegal recruitment. Mahigit 2 linggo nang nasa kustudiya ng NBI si Sonza. Hanggang sa nitong August 3, inilipat na siya sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Payatas. Alinsunod dito sa utos ng Regional Trial Court Branch 100 sa Quezon City. Ito po ay pending case at sinampahan po siya at maglilitis pa po siya dito. So sa ngayon po ay nasa kustudiya po siya ng Bureau of Jail Management and Penology, Quezon City Jail, Ligtas COVID Center Quarantine Facility. Wala pang pahayag ang kampo ni Jay Sonza. Julius Cheryl, sa ngayon ay patuloy pa rin tayo nakikipag-usap sa abogado ni Jay Sonza tungkol sa kasong estafa at illegal recruitment. Sa ngayon ay minabuti nilang wag muna raw magbigay ng pahayag. Julius Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon.
Nawi sa disgrasya ang pagresponde sa sunog sa Tondo, Maynila. Inararo ng fire truck ang mga residente. Patay ang isang lola habang sugatan ang 8 iba pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Tondo, Maynila kahapon, makikita ang ilang residente na nasa gilid ng kalsada. Lumikas sila mula sa sunog sa kalapit na kalsada. Maya-maya pa, makikita ang paparating na truck ng bumbero. Iniwasan nito ang isang tolda, pero nagdire-diretso ito hanggang sa masapol ang ilan sa mga evacuee. Nagawa pang umatras ng truck matapos ang insidente. Napatakbo naman ang mga nakakitang residente para tingnan ang lagay ng mga nabangga. Isa ang patay sa insidente habang 8 ang sugatan. Kinilalang nasawi na si Violeta Ferrer Estabilio, 62 anyos. Ayon sa kanyang mga kaanak, matinding sugat ang inabot ng kamay at isang paa ng biktima. Noong una sabi ng doktor, kamay lang. Tapos sinobserbahan lahat, pinatest lahat sa kanya, pati daw yung paa. Yung kamay daw niya po, talagang durog. Kabilang naman sa mga nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan si Reynaldo Caspe. Bigla niyang kinabig papunta sa amin. Siguro nawalan siya ng control. Ayun, dire-diretso sa amin. Sumigaw na lang ako, ayan na. Yung gulong niya nasa harapan ko talaga. Tumangging humarap sa kamera at magpaunlak ng panayam ang driver ng truck. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence, resulting in homicide and multiple physical injuries and damage to property. Alam naman natin na ito ay aksidente, hindi talaga ito sinasadya. Nakakalungkot nga lang dito, meron tayo dito siyam na biktima. At kung saan dito sa siyam na biktima, isa nga dito ay namatay. Siguro na lose control siya at nabangga niya nga itong mga pedestre na nakatayo naman sa gilid ng kalsada. Tumagal naman ng halos 2 oras ang sunog na re-respondehan sana ng nadisgrasyang fire truck. Ayon sa mga bumbero, isang residential building ang sumiklab at aabot sa 30 residente ang apektado. Inilikas na sila sa covered court ng barangay. 5 ang sugatan na nagpapagaling na sa ospital. Iniimbestigan pa ang sanhi ng sunog at kabuang pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Dead on the spot ang isang siklista matapos magulungan ng isang tanker truck sa Quezon City. Ang driver ng truck, aminadong hindi niya napansin ang kanyang nasagasaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa kuhang ito sa Araneta Avenue, corner Quezon Avenue sa Quezon City kahapon, makikita ang isang oil tanker na may kasabayang siklista. Pagliko ng dalawa, nakaladkad at tuluyang nasagasaan ng tanker ang siklista. Sa anggulong ito mula sa isang rider, bumulagta ang biktima na nagulungan pa pala pagliko ng tanker. Nagtuloy-tuloy ang tanker kaya hinabol siya at hinarang ng mga nakakitang rider. Itong oil tanker is magta-turn right. Hindi niya napansin na mayroon din pa ng bike doon sa nasa right side niya, nasa blind side. All of a sudden, nakita ko na yung tao lumitaw na doon hanggang sa nagulungan na yung ulo niya. Dead on the spot ang 58 anyos na siklista na hindi na pinangalanan ng mga otoridad. Ang driver naman ng tanker na agad na aresto pero di na rin pinangalanan ng mga pulis, iginiit na hindi niya namalayang may siklista pala sa unahan niya. Galing pa raw ang tanker sa Bataan at nakatakda ng mag-deliver ng diesel sa gasolinahan sa Quezon City. Hindi ko po nakita talaga. Tumatakbo po ako pero dandahan kasi pakurba po yun. Hindi ko naman po napansin na may tao doon, may bisikleta doon na hindi ko talaga nakita. Iniimbestigahan na ng QCPD Traffic Sector 4 ang insidente. Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Tinangay ng nag-iisang sospek ang limpak-limpak na pera at mga alahas sa isang tindahan sa Kalinga. Ang pagnanakaw sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Pasado alas 12 ng madaling araw nitong Huwebes, August 10, makikita ang lalaking ito na umaaligid sa isang bilihan ng school supply sa Barangay Bulanao sa Tabuk, Kalinga Province. Maya-maya, tinangka nitong buksan ng gate ng establishmento pero nabigo siya. Sa isa pang kuha ng CCTV, inakit na ng lalaki ang pader at saka pumasok sa bintana. Nang makapasok, dito na nagsimulang mangransak ang sospek. Hinalughog ang mga cabinet at tinangay ang isang vault. Laman daw ng vault ang higit 600,000 pisong cash at mga alahas na nagkakahalaga ng higit 200,000 piso. Kaya ganun na lang ang panlulumo ng katiwala at may-ari ng establishmento. Kasi nakapo ako kay John.
Kasi po, alam ko naman paano siya mag-struggle sa business niya po. Nalungkot kasi ang hirap kumita ng pera tapos ganun-ganun lang ang bilis ng pangyayari. May ikli lamang ang mga nakuwang video dahil ang sospek binunot daw mga kable ng CCTV sa tumakas sakay ng motorsiklo. Yung mga may kakilala, may nakakita sana, magre-report sana sa police station para matulungan o masolve sana itong kaso na robbery, ma'am. Blanco pa mga pulis sa pagkakakilanlan ng sospek na posibleng maharap sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Arestado ang isang inirereklamong tumangay umano ng 200,000 piso sa nabiktima niya ng love scam sa Maynila. Nagbanta rin daw ang suspect na ikakalat ang masiselang video ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hindi na nakapalagpa ang transgender ni Scholars James Bobis nang madakip ng PNP Anti-Cybercrime Group sa entrapment operation sa isang mall sa Maynila. Inaresto siya matapos ereklamo ng mga magulang ng 21 anyos na special child na biktima umano ng love scam. Kwento ng biktima, nagkakilala sila sa social media ni Bobis noong 2019. Naging magkarelasyon daw sila ni Bobis sa kondisyon na ibibigay niya ang lahat ng hihilingin nito. Nung nalaman ko mismo, nag-aaral pa siya, sinuportan ko din siya. Yung tumatagal na po, minsan po ang load niya hinihilang sa akin. Wala pang allowance po yun. Yung tumatagal na po ulit po, sa another day, allowance na po hinihingi sa akin. Umabot na raw ng 200,000 ang nakuha ni Bobis sa kanya, pero ipinagtataka raw niya, ni minsan, hindi pa raw pumayag na magkita sila. Kalaunan na inadiskubre raw ng biktima na may iba nang kinakasama ang suspect, kaya hihiwalayan na niya dapat ito. Pero pinagbantaan daw siya ng suspect na ipakakalat ang masela niyang video kung makikipaghiwalay. Gusto nang kumawala ni victim kay scammer, ito ang gagawin niyang panakot. Na pag hindi mo ibinigay ang hinihingi ko sa'yo, ikakalat ko ang mga photos and videos na to sa mga friends mo, relatives and everything na ikinakatakot ni victim. Nadiskubre lamang daw ang panloloko nang mabasa ng mga magulang ng biktima ang mga mensahe sa cellphone nito. Gulong-gulo siya, yung nagbago yung kilos niya, yung mga pananaw niya sa buhay, na dati hindi siya ganoon. So, kaya pilit naming hulihin siya kung ano may tinatago siyang ano. Kaya agad sila nagsumbong sa ACG na nagkasanaman ng entrapment operation. Nagkaharap naman ang biktima at si Bobis. Desidido ang biktima na kasuhan ng suspect. Sinayan po siya ng airport pagmamahal. Ilang beses na ako niloloko niya. Ginagaw mo lang ako. Ginawa mo tanga ako. Tumanggi na magbigay na pahayag si Bobis na naharap sa reklamang paglabag sa Special Protection on Children Against Abuse and Exploitation at Anti-Child Sexual Abuse. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Magsasagawa ng consular mission ang Pilipinas sa Hawaii para tulungan ang mga apektadong Pinoy sa matinding wildfire sa isla ng Maui. Bukod sa banta ng apoy, talamak na rin daw ang mga nakawan doon. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Naglabas na ng advisory ang gobyerno ng Hawaii sa mga turista na huwag na munang puntahan ang isla ng Maui. Kasunod ng mga mapaminsala at nakamamatay na wildfire doon, tuloy-tuloy ang rescue at recovery mission ng mga otoridad sa isla. Libo-libo ang apektado sa wildfire, kasama ang ilang mga Pinoy na nakatira sa Maui. Isa na dyan si Boyet na kinailangan ding lumikas ng sumiklabang apoy. 3 sunog ang nangyari, yung pulis ngayon nagkagulo. Yung mga tao nagkagulo. So, kumbaga, nabigla ang lahat. Dahil sa pinsala at banta ng apoy, walang trabaho ngayon si Boyet na isang taxi operator doon. Nalulungkot kami dahil nga sa kawalan ng sa nangyaring sunog, na talagang hindi na naging normal yung aming pang-araw-araw na kabuhayan. We are solely dependent with tourism. Dagdag problema pa ang mga insidente raw ng nakawan at looting. May mga looters Yan ang problema May mga tao na may dalang metal detector, tapos yung mga jewelry store
tinitignan nila kung meron silang makuhang mga whatever. So, halo-halo na ngayon. Sumipa na sa higit 100 ang namatay sa wildfire pero hindi pa kumpirmado kung may mga Pinoy dyan. Base sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 388,000 ang mga Pinoy o may dugong Pinoy sa Hawaii. We continue monitoring their yung mga kalagayan po nila, making sure na yung mga community natin, be they American citizens or green card holders na matagal na, are being monitored and we still have close coordination and contact with them. Handa rin ng DFA sakaling may gustong umuwi ng Pilipinas lalo sa mga temporary residents sa Maui. Magsasagawa din ng consular mission ng ating konsul sa Amerika sa mga susunod na araw para makapagpadala ng tulong. Chances are, yung mga kababayan po natin who live and are permanent residents of Hawaii are unlikely to ask for repatriation or gustong bumalik ng Pilipinas for good. Yung mga J1, ito ho yung kasi yung mga temporarily staying in the United States lamang, if they want to be repatriated, the government, the Philippine government, I should say, is ready to assist them if and when they decide to return. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, muling kinwestiyon sa Senado ang patuloy na pag-utang ng Pilipinas. Pero depensa ng Department of Finance, sa pagpapalago rin ng ekonomiya mauuwi ang inutang na pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Aminado sa Senator Bato de la Rosa na gaya ng ilang Pilipino, kailangan niya maliwanagan kaugnay sa lumulobong utang ng ating bansa. Sa paglatag kasi kanina ng Economic Manager sa Senado ng planong 2024 National Budget, lumabas na kahit magbayad ang ating gobyerno ng nasa 1.9 trillion pesos na utang, lolobo pa rin ang ating national debt sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taon. Meron nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas maganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang, mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre na pag-iisip. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel kinwestiyon naman ang naunang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi dapat ipag-alala ang lumalaking utang ng ating bansa. How come the position is we should not worry about debt? Sige, para lang po maintindihan ko at lahat na nakikinig sa atin. How come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid. Paliwanag naman ni Secretary Jokno, manageable pa rin naman daw ang utang ng ating bansa. Malaking bahagi pa nga raw ng uutanging pera ay para sa infrastruktura na ikalalago rin ng ating ekonomiya. Hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yung the way we borrow money, hindi po ganon, mga long term po yun, at saka fixed po yung interest rate, hindi yung floating interest rate, na pag tumaas yung pag sumama ang ekonomiya, tumataas yung interest rate, hindi po ganon ang pangungutang natin. Ayon pa sa ilang economic managers, kung gusto talagang mas lumago ang ating ekonomiya, kasama raw talaga sa plano ang pangungutang ng salapi. Sa ganitong paraan daw kasi, mas madadagdagan ang ating pondo para makapag-invest sa mas maraming proyekto, gaya na lang sa infrastruktura, na magiging source of income din ng ating bansa. Kaya sunod na tanong ng mga senador, hindi ba dapat matakot ang ating mga kababayan sa laki ng ating utang? So, don't panic, mga Pilipino. Utang lang yan. Have babies para mahati yung utang. Kasi the way to look at the impact of the budget on any individual is magkano bang binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko sa budget na ito. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis eh. But you get a lot of benefit, free education, free healthcare, social protection measures. Pero ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, hindi ramdam ng mahihirap ang sinasabi ni Jokno na benepisyo. Hindi po tayo dapat mag-over-promise kung nag-under-deliver pa. Kasi pakiramdam po talaga ng karamihan, I think, kung pakikinggan po natin yung iba't ibang sectors, nasa krisis po sila at nag-aalap po sila. Hindi pa sila nakikinabang talaga sa kompletong libreng healthcare, yung mga problema sa edukasyon, damang-dama pa rin nila.
Si Senador Amy Marcos naman naiintindihan kung bakit kailangan mangutang ng Pilipinas noong pandemic. Pero ngayong wala ng health emergency dulot ng COVID, bakit nangungutang pa rin ang ating bansa? At the height of the pandemic in 2020, the country borrowed a total of 2.74 trillion. Nandito na tayo 2024. And we will borrow a total of 3.081 trillion. Ang tanong ng taong bayan, bakit pa nangungutang na napakalaki na lampasan na natin yung pandemya? Bakit tuloy-tuloy ang pangungutang natin samantalang tapos ng tinatawag na pandemic? Yung sa bakuna, we stop borrowing money for that. In fact, baka susuli pa natin. Meron po tayong mga unutilized loans sa COVID. We are going to return them to sa ADB, ganun, sa World Bank. No? Patuloy po tayong nanghihiram for the infra. I think if I'm not mistaken, 20% po ng ating budget, 20% is infra. Siniguro din ng economic managers na walang dapat ikatakot sa ating utang dahil inaasahan na raw ang patuloy na paglago ng ating ekonomiya. Kumpiyansa kasi ang NEDA na kaya pang lumago ng ating ekonomiya sa mga susunod na buwan bago matapos ang taong 2023. Kahit pa mas mababa sa 6 to 8% na target ang paglago ng ating GDP sa unang 6 na buwan ng taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, ipapatupad na toll hike sa Cavite sa susunod na linggo, inaaraya na agad ng mga motorista. At pagragasa ng putik sa isang kalsada sa Italy sa pool sa video. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Baha ang kalaban ng Brigada Eskwela sa mga paaralan sa Masantol, Pampanga. Kahit kasi anong linis ng mga guro, bumabalik pa rin ang tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Isa-isang tinatayo't inaangat ng teacher na ito ang mga silyang nalubog sa baha sa Tarik Soliman High School sa Masantol, Pampanga. Kahit tirik na ang araw, abot pa rin hanggang tuhod o halos 2 talampakan ng taas ng tubig mula sa bagyo, habagat at high tide. Pero kahit ganito, tuloy pa rin ang Brigada Eskwela. Ang ibang guro, sinisino pa mga dokumento at module na pwede pang mapakinabangan. Pati ang ilang printer kasi nabasa. Ayon sa mga guro, dati na nilang problema ang ganitong eksena. Pero kahit paulit-ulit, pasakit daw ito tuwing pasukan. Ipe-prepare namin yung mga classrooms. Tapos bukas, abutan na naman ng tubig. So nako-consume talaga yung oras namin. Instead na makapag-prepare na, maglilinis pa ulit. 13 sa 25 classroom sa paaralan ang lubog pa rin sa baha at hindi muna mapakinabangan. Kaya sa pasukan, shifting muna ang klase ng mga estudyante. Pero pati yan, magiging malaking hamon. Unang-una, masikip, mainit, hindi uubra yung i-merge mo yung 2 section sa isang section, mahirap po yun. Sa Masantol National High School, humupa na ang baha. Kaya sama-sama itong nililinis ngayon ng mga estudyante at guro. Mula sa mga banyo at linya ng kuryente na nalubog sa baha, inaayos na rin. Pero ang school grounds, pati ang covered court, lubog pa rin sa tubig. Dahil lubog pa rin sa tubig ang maraming bahagi ng paaralan, gaya na lamang sa mga pasilyo, isa sa ginagawang solusyon ng lokal na pamahalaan, tinataasan yung classroom, gaya na lamang dito, na makikita ninyo, yung bintana, halos kapantay na ng sahig. At itong kisame, abot kamay na rin ng ilang mga estudyante. Sa tala ng Masantol LGU, aabot sa hanggang 60,000 pesos ang gastos para malagyan ng tambak ang kada paaralan. Aminadong LGU, pansamantalang solusyon lamang ito. Meron pong mga elementary schools na nag-request ng tambak going to the school. Meron din mga nag-request na ma-earth fill, malagyan ng tambak yung mga classrooms para magamit pa. Sa ngayon, 17 sa 26 na barangay sa bayan ng Masantol ang baha pa rin. Sa kabila niyan, mas gusto raw ng marami ang face-to-face classes. Kaya todo paghahanda na rin ng LGU sa mga pag-iwas sa mga sakit na pwedeng makuha sa baha. We have instructed our rural health units
to really check on our children. And meron po tayong mga naka-ready na mga medicines. Sa Baguio City, higit pa sa Brigada Eskwela ang kailangan ng mga classroom sa Santo Tomas National High School. Winasa kasi ng bagyong Ege ang bubong at mga pader ng 7 silid. Kaya sa pasukan, sa kantina muna sila magkaklase. Ibalik na classroom, 2 classrooms din yun. At ang aming mga teachers na iba, kailangan maipon muna sila sa isang faculty room. Bukod dyan, problema rin ng nasirang gadgets at computers. Ayon sa DepEd Cordillera, 216 na classrooms ang naitalang totally damaged at hindi na magagamit. 770 naman ang may major damage, habang 878 ang bahagyang nasira. Kailangan daw ng 872 million pesos para maayos ang mga ito. Just we don't know kung kailan po yung downloading ng ating mga funds, pero sa tulong ng Brigada Eskwela ay ginagawa ng schools along with other partners like the LGU and our parents to really prepare our schools. Magpapatupad naman ng blended learning para hindi maabala ang pag-aaral ng mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nag-aambagan na ang ilang magulang sa Quezon City para may mga magamit sila sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit sa Brigada Eskwela. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pintura po ng blackboard, tas mga paint bar, saka po pang floor paint po. Proud na ipinakita sa News 5 ni Tatay ang donasyon ng kanilang grupo sa Brigada Eskwela ng President Corazon Aquino Elementary School o PKS sa Quezon City. Nag-ambagan silang mga magulang para mapaganda ang silid ng kanilang mga anak na incoming grade 3 pupils. Hindi na po kami nag-atubili, hati-hati na po agad kami. Kung ano lang po yung kaya po ng budget po, hindi lang po sapitan. Kung ano lang po yung kaya, okay lang po. Kanya-kanya rin ang linis ang ibang magulang na nakiisa sa ikalawang araw ng Brigada Eskwela sa PKS. Karamihan nagdala ng sariling panlinis gaya ng basahan, walis tambo at mga disinfectant spray. Kung tutuusin, may budget naman daw ang paaralan, pero aminado ang mga guro na hindi ito sapat. Maging ang mga guro gaya ni Teacher Dwight, napapagastos rin daw. Umaabot na raw sa 2,000 pesos ang kanyang budget mula sa sarili niyang bulsa. Ipinambibili niya raw ito ng instructional materials at visual aids gaya ng kartulina, papel at school supplies. Sa ating bulsa, kukuha talaga tayo. For the sake naman ng kagandahan, pagpapaganda para sa mga bata natin ito, so gagawin natin. Ayon kay Principal Wilma Rosal, isa ang PKS sa may pinakamalaking populasyon sa Quezon City. Aabot raw sa 9,000 ang enrollees nila ngayong school year 2023-2024. Kaya problema rin ang kakulangan ng classroom sa PKS. Katunayan, pinagkakasya ang nasa 80 learners sa isang classroom na para sa 30 estudyante. Since kami ay nagdagdag na naman, rarami na naman ang aming mga enrollment, ay sa ngayon nagpapapartition kami ng partition ng ating mga classroom para ikakasya namin ang mga bata. Hindi naman daw makapagtayo ng bagong mga silid ang PKS dahil sa limitadong espasyo ng campus. Kaya tiis-tiis raw muna sila. Ginagawa naman daw ng paraan ng PKS na matuto ang mga bata. Actually, sir, bagamat gustuhin man namin sana na magkaroon pa ng additional buildings, might be you could observe, wala na tayong space for the construction of other buildings. Sinisika pa naming makuha ang panig ng DepEd kaugnay ng kakulangan ng mga gamit sa Brigada Eskwela at maging mga classroom. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes. Nagsarang palitan sa 56 pesos and 84 centavos. Mas sumadsad pa ito mula sa 56 pesos and 78 centavos kahapon. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso laban sa dolyar sa loob ng halos 9 na buwan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isa sa mga dahilan ng paghina ng piso ay ang patuloy na pagtaas ng interest rate sa Amerika. Mula January hanggang nitong August 8, humina ang piso ng halos 1%. Pero kung tutuusin, ayon sa BSP, maliit lang ito kumpara sa pagbaba ng ibang currencies ng ilan sa mga kalapit nating bansa. Compared to our neighbors, the peso has weakened only slightly. The peso is somewhere in the middle. This depreciation is smaller than those of our neighbors. The Thai baht, the Malaysian ringgit, the South Korean won, and the Japanese yen. Bawas kita sa mga jeepney driver ang katumbas na taas presyo sa petrolyo. Ang matindi pa, posibleng magtuloy-tuloy ang pagsipa ng presyo hanggang Oktubre.
Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. 6 na magkakasunod na linggong kalbaryo sa mga driver ang patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, pumapalo na sa lagpas 61 hanggang 65 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel depende sa klase. Ang dagdag presyo sa petrolyo, bawas kita naman sa mga jeepney driver. Malaking kawalan sa amin yung pagtataas ng mga presyo ng langis. Malaking kabawasan sa kinikita namin. Kaya talagang apektado yung bawat isa sa amin. Pagka magtataas, laking ano din sa pamilya. Kabawasan din sa budget. Ang problema pa, kakambal ng taas presyo sa petrolyo ang taas presyo sa mga bilihin, partikular ang mga produktong ibinabiyahe mula probinsya papuntang Metro Manila. Sana ibaba na lang yung presyo ng produkto ng langis para lahat ng bilihin pwede ding bumaba. Kaya naman humihirit ng 2 pisong taas pasahe ang ilang transport groups. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kasiguraduhan kung mapagbibigyan yan. Wala pa rin ho kaming masabi dahil kung ano man po yung aming magiging rekomendasyon, validate pa rin po yan o pag-aaralan pa rin yan ng NEDA, National Economic Development Authority, dahil sa bawat tataas po ng presyo ng masahe po will trigger inflation. Importante rin daw na konsultahin ng mga commuter sa posibleng taas pasahe. Tinanong namin ang ilang pasahero, merong mga naintindihan ng taas pasahe. Okay lang po kasi tumatas po kasi yung gas. Okay naman po. Bakit na? Para rin po madagdagan yung mga madagdag yung sa mga jeepney driver. Pero para sa mga magba-back to school na estudyante, mabigat ang 2 pisong posibleng dagdag pasahe. Instead na pangbaon ko na lang, idadagdag ko pa po sa pamasahe, ganun. Mahirap sa akin magtipid. Mahirap yun sa mga kagaya naming everyday kami nagko-commute. So kung pwede sana, babaan naman yung baka pwede nila babaan ng konti. Maging ilang piso na. Pero may mas matindi pang problema. Kung akala nyo nag-peak na ang taas presyo sa petrolyo, nagkakamali kayo. Ayon sa Department of Energy, batay sa projection ng S&P Global, hanggang sa Oktubre ay posibleng magtuloy-tuloy ang taas presyo. Nakadepende lang daw kasi ang Pilipinas sa presyuhan sa world market. Napaka-volatile ng presyuhan. Kasi halos day-to-day, may nangyayaring mga developments that affect the oil market. Generally, kapag second half of the year, talagang pataas yung presyo dahil tumataas ang demand. Pero pagtitiyak ng ahensya, sapat pa naman sa ngayon ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Hiling naman ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP sa mga mambabatas, repasuhin na ang Oil Deregulation Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Ito pang isang dagdag pasanin para sa mga motoristang dumaraan sa Cavitex. Ihanda na po ang inyong bulsa sa toll hike simula sa Lunes. Nasa Frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas mataas na tolang papasanin ng mga motoristang dadaan sa Cavite Expressway o Cavitex. Simula sa August 21, 35 pesos na ang bayad sa Class 1 vehicles na mula Mia Exit hanggang Longos, Bacoor. Dating 33 pesos yan, magiging 70 pesos naman para sa Class 2 mula sa 67 pesos. At 104 pesos para sa Class 3 na dating 100 piso lang. Kung sa Longos, Bacoor hanggang Kawit naman ang biyahe, 73 pesos na ang toll para sa Class 1, 146 pesos sa Class 2 at 219 sa Class 3. Pero wala pa man ang toll hike na yan, umaaray na ang mga motorista. Gaya ni Ray, ahente na nagde-deliver ng biskwit na laging dumadaan sa Cavite. Pasakit na nga raw ang presyo ng langis, sumunod pa ang toll. Medyo mahirap, kaya lang wala tayong magawa. Kailangan nating dumaan. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nasa kontrata ng Cavitex at Philippine Reclamation Authority na maaari silang magtaas ng toll kada 3 taon. Huling nagtaas ng toll sa Cavitex noong May 22, 2022 pero nakabase ito sa petisyon ng joint venture company noon pang 2011 at 2014. Ang nakaambang toll hike ay nakabase sa petisyon noon pang 2017. Kaya kung tutuusin, wala pa sa kwenta ang mga kasalukuyang taas presyo. Meron po kasing formula stipulated under the contract kung saan yung toll rate ay pwedeng i-adjust. Ang factors dito na nakasaad sa kontrata, yung pong change in inflation at saka po yung forex factor kung meron din pong pagbabago kung may foreign loans ka.
Sa kabila nito, hindi naman daw sinasadyang maisabay ang toll hike sa pagtataas ng presyo ng langis. Bilang tulong, exempted na ang mga pampublikong sasakyan sa toll hike sa ilalim ng Abante Card program ng Cavitex. Kailangan lang ng PUV operators na i-enroll ang kanilang RFID sa programa para lumang rates pa rin ang babayaran nila. Pero epektibo lang yan sa loob ng 3 buwan. Bukod sa pagpapanatili ng kaayusan ng expressway ay may patutunguhan naman daw ang dagdag singil sa toll, katulad ng pagbili at pagpapagawa ng mga dagdag na pasilidad na magsisiguro na mas mabilis at mas ligtas ang pagbiyahe ng mga motorista. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation na may hawak ng Cavitex, NLEX, ECTEX, pati na CALAX, unti-unti nang tatanggalin ng mga barrier sa mga toll plaza. Pinag-aaralan naman na kung paano masisingil yung mga walang RFID o walang load ang account. Car plate recognition. Medyo matrabaho. You will need to go run after, submit billings and so on, statements. And hopefully we're looking at the possibility of dealing with LTO, whether we can actually apprehend ano bang violation. So there's ongoing discussion there. Samantala, pumirma na rin ang kasunduan ng MPTC at San Miguel Corporation para sa gagawing Cavite-Batangas Expressway at Nasugbu-Bawan Expressway. Sisimula ng mga yan sa susunod na taon at target matapos sa 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, totoo ngang malaking tulong para sa mga biyahero ang ating mga expressway. At sa ating K-Alaman, alam nyo ba ang kauna-unahang expressway sa buong mundo? Sa tana po ng mga eksperto, ang itinuturing na pinakaunang express highway na nagawa ay ang Autobahn sa Germany, 1942. Ito nang matapos para sa mga militar at pati na rin po sa ekonomiya ng kanilang bansa. Panahon yan ng World War II. Pero dito po sa Pilipinas, ang unang expressway na natapos ay ang pamosong North Luzon Expressway o NLEX. August 4, 1968, ito nang binuksan sa mga motorista. Noong sumunod na taon, saka naman binuksan ang South Luzon Expressway o SLEX. At kung pahabaan din lang, ang ECTEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway ang itinuturing sa ngayon na longest expressway sa bansa. 4-lane highway ito sa Central Luzon na bumabagtas ng hanggang 94 kilometers. Ang pinakabagong expressway naman dito sa Pilipinas ang 8.9-kilometer highway ng Cebu-Cordova Link Expressway o CCLIX. Ito po ang tanging expressway na nagawa sa labas ng Luzon. Ang mga ito, pare-parehong may sistema sa pagkokontrol, sa pagpapalabas at pagpapapasok ng mga sasakyan. Yun nga lang, para makadaan, abay may binabayad po tayo na toll fee. Para na rin po yan sa pag-maintain ng maayos nilang mga daanan. Dito po sa ating bansa, pinapayagan naman ang pagtataas ng singil sa toll pero sa itinakdang panahon lang. Tulad na lang ng sa Cavitex na pinayagang magtaas ng hanggang 25 pesos na dagdag singil simula po ngayong August 21. O ayan mga kapatid, buti nang ang mga ganitong bagay atin agad nalalaman. Para pong katulad ng ating paalala, always remember, ang K-Alaman ay K-Yamanan. K-Okay. Susunod, foreman sa Mandaue City patay matapos hatawin ng tubo sa ulo at dibdib ng pinagalitang trabahador. Bivalent COVID-19 vaccine sa bansa, paubos na ayon sa DOH. At sa pulsa video, ang biglang pagragasa ng putik sa isang kalsada sa Italy. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Humingi ng dagdag bakuna ang Pilipinas sa COVAX facility dahil paubos na ang mga bivalent COVID-19 vaccines ng bansa. Paalala ng Department of Health, huwag maging kampante sa virus kahit pa halos back to normal na ang sitwasyon ngayong pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
Paubos na ang mga bivalent COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ito yung mga bakunang epektibo sa orihinal na COVID-19 strain at sa Omicron variant. 269,000 o 69% ng mga bakunang donasyon mula Lithuania ang naiturok na. Malaki talaga yung kakulangan, hindi na tayo makakabili. Kaya nag-aantabay tayo na merong magdodonate po sa atin ng bivalent COVID vaccine. 2 milyong bagong bivalent shots ang hiniling ng Department of Health sa COVAX facility. Inaasahan darating ang mga ito sa bansa ngayong taon. Magiging kritikal yan sa bakunahan, lalo't kasama na sa mga binabakunahan ng bivalent vaccine ang mga nasa health sector, mga senior citizen at mga immunocompromised. Doon sa hindi pa nababakunahan, baka maubos na po. So kailangan ay magpalista na po kayo at pumila sapagkat pag naubos po yun ay wala. Yung susunod po ay mag-aantay po tayo. Paalala ng Health Department, di dapat makampante kahit na halos back to normal na ang pamumuhay sa Pilipinas. Buhay na buhay pa rin daw ang virus. Hindi pa po tapos yung pandemic. Bagamat inalis na po yung Public Health Emergency of International Concern at sa ating bansa yung Public Health Emergency, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo mananatiling vigilant. Katunayan, nakapagtala na ng 12 kaso ng Omicron subvariant EG.5 o mas kilala bilang Aries. Yan ang variant na dahilan ng surge sa ibang bansa. Yan ay binabantayan sapagkat ang una naming nakalap na impormasyon ay lubhang nakakahawa. Umuubra pa rin yung bakuna na meron tayo at hindi naman ganong karami ang nagkakaroon ng serious o complicated illness dahil sa strain na yan. Pati nga daw ibang mga ospital, hindi pa rin inaalis sa kanilang COVID-19 wards. Nakaredy pa rin sila. Wala silang tinatanggal na provision for COVID-19 admissions. Sapagkat alam nila na masyado pang maaga para magtiklop ng mga COVID wards. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa pulsa video, ang pagragasa ng putik sa Italy. Kita ang pagbulwak ng maitim at makapal na putik sa kalsada. Galing yan sa umapaw na ilog matapos gumuho ang lupa sa kalapit na bundok. Nabuwal ang ilang puno at halos matabunan ang ilang establishmento. Wala naman nasaktan sa insidente. Sa India naman, patuloy pa rin ang search and rescue para sa higit 20 residenteng nawawala dahil sa landslide. Gumamit na ng excavator para mapabilis ang paghuhukay. Pumalo na sa halos 50 ang patay dahil sa landslide na dulot ng malakas na ulan. What's up mga kapatid? It's your Sports Tito. Nito ngayon live sa Pasay City. Nasa likod ko ang ating Smart FIBA Ball. May malaking event dito. A lot of bosses, executives. Nandito Good news, Gilas fans! May go signal na sa wakas maglaro si Kai Sotto matapos bigyan ng clearance mula sa kanyang back injury. Mismong si Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio ang nagkumpirma ng status ng 7'3" center. Our doctors spoke yesterday, the doctors of Kai and the SPP doctors, and he's been cleared to play. Balik training na rin si PBA MVP Scotty Thompson na na-injure ang kanyang kamay sa European camp ng Gilas. We have 10 days to be able to make up for that. Ayon sa SBP, magiging basehan ang huling mga tune-up games ng Gilas kontra ibang national team para sa pagpili ng Final 12. To submit it is August 23. When they have 2 days before the game. That's when the team managers and the technical teams meet up and declare the final lineup. 4 naman lalaro ang makakot sa current pool at aminado si Coach Chot Reyes na magiging mahirap ang desisyon lalo't grabe rin ang sakripisyo ng lahat ng mga player. Very, very hard and I'm really dreading that. The time to come, it's a big source of stress for me, obviously, because we have to make some difficult decisions.
And all those guys have been with us from way back, couple of months. They've done everything that we've asked of them. Bukod naman puspusang training ng national team, plansyado na rin ang mga paghahanda ng local organizing committee para sa pagho-host ng Pilipinas sa FIBA World Cup. Percentage-wise, I would say we're at 95%. So we're almost there, but it should be noted that that last 5% is similar to the last 2 minutes of a basketball game. Meaning, even if it's just 5% of the 40-minute game, it's the most important 2 minutes, right? So I think that's what we have to keep in mind. We're almost in plug-and-play mode. May extra boost din ng Gilas kasama ang Max's Restaurant sa kanilang renewed partnership na nakasentro sa Puso to the Max na tema. Layunin ng collab at joint effort ang makaka-inspire pa ng mga Pinoy athletes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, pagsalakay ng tinatawag na Ipit Gang sa isang mall sa La Union sa pool sa CCTV. At foreman sa Mandaue City patay matapos hatawin ng tubo sa ulo at dibdib ng pinagalitang trabahador. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. No show sa preliminary investigation ang 6 na pulis na dinadawit sa pamamaril sa binatilyong si Jemboy Baltasar. Live mula sa Navotas, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong update dyan? Cheryl, Julius, makalipas ang halos 2 linggo ng mapatay ng mga pulis na vota si Jemboy Baltasar, gumugulong na ang preliminary investigation sa krimen. Dumating kanina sa prosecutor's office ng Navotas ang pamilya ni Jemboy kasama ang kanilang abogado. Nauna na silang nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa 6 na pulis. Pero ayon sa kanilang abogado, plano nilang maghain ng mosyon para iakyat ang reklamong ito sa murder. No show naman ang mga suspect sa kaso. Maglalabas naman ng pahayag ang pamilya Baltasar. Nauna kasi silang dinalaw ng mga nagpakilalang investigador para kunan sila ng pahayag. Narito ang sabi ng abogado ng pamilya Baltasar. Kami po ang gagawa ng statement for the family, so we will prevent the happening of filing of cases for perjury. Ayaw kasi namin ng iwahiwalay tayo o magkakaiba ng statement. But I could not disclose at this time yung aming mga witnesses, etc. That's part of our case build-up. So please respect na lang yun. Isa sa mga kini-question ngayon ang kawalan ng body camera footage ng operasyon. Naunang sinabi ni Navotas Police Chief Colonel Alan Umipig, may dala namang body-worn camera ang pulis pero nalobat daw ito. Ayon sa operational procedures ng PNP, dapat suot at bukas ang body-worn cam tuwing may hahanapin o aarestuhin. Kanina dumalaw rito si Northern Police Chief Brigadier General Rizalito Gapas. Siya mismo ang nagsabi sa pamilya na fake news ang mga aligasyong pinalaya na raw di umano ang mga sospek. Nananatili silang nakakulong sa Navotas Police Station. Bukas naman ng hapon, nakatakdang ilibing si Jemboy. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Patay matapos hatawin ng bakal na tubo ang isang foreman sa Cebu. Ang suspect isang construction worker na pinagbantaan daw ng biktima na sisibakin sa trabaho. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Bulagta at duguan ang foreman na si Isidro Cameros ng datna ng mga otoridad sa isang construction site sa Barangay Sentro sa Mandaue City, Cebu kahapon. Patay si Cameros matapos hatawin ng bakal na tubo sa ulo at dibdib habang nagpapahinga sa ikatlong palapag ng gusali. Ang suspect, ang construction worker na si Fausto Quinio. Base sa investigasyon, may sama ng loob si Quinio sa kanyang foreman. Pinagalitan kasi siya ni Cameros dahil sa hindi magandang pagkakagawa ng sementadong haligi ng ginagawang gusali. Nakapagbitaw ng salita yung head foreman na magkakaroon sila ng layoffing sa mga trabahador. So ang unang pumasok sa isip niya, kasama na siya kasi pinatawag na nga siya dahil doon sa pagkakamali niya. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Labis daw siyang nasaktan sa mga binitawang salita ni Cameros. Parang minaliit daw siya. Sinabi niya, wala ka sa ayos sa trabaho, tanda mo na.
Parang masyado siya malalait pag masalita. Lalo raw lumalim ang kanyang galit nang magbanta ang foreman na sisibakin siya sa trabaho. Kasi yung pagtrabaho ko para sa pamilya ko. Para yung anak ko makatapos mag-aral. Paano pa makatapos? Tanggalin na niya ako sa trabaho. Hindi waling na lang. Tinatay ko na siya, tabla namin. Tinaob niya yung kaliro ko. Tinataob ko yung buhay niya. Nakakulong ngayon sa Mandawi City Police Station 1 si Kinyo. Bagamat humingi na ng tawad sa pamilya, hindi raw siya nagsisisi sa nagawang krimen. Kasong murder ang kakaharapin niya. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Pinamamadali na ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga bagong tukoy na sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ngayong araw, nag-ikot si Defense Secretary Gibo Teodoro para inspeksyonin ang ilan sa mga ito. Kabilang na riyan ang Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Karamihan sa mga proyekto na delay dahil sa nagdaang pandemya. Ayon sa kalihim, mahalaga ang magiging papel ng mga bagong EDCA site laban sa mga umano'y banta mula sa labas ng bansa. Dagdag pa ni Teodoro, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa patuloy na pambubuli ng China. Ito ang posisyon namin na nasa gobyerno na talagang kailangan tumayo tayo sa China, sa ginawa nila sa ayungin, at huwag tayong pumayag na pagapang sila na papalapit sa Pilipinas, sa ating exclusive economic zone. Kailangan tayuan nito eh. Susunod, amo ng 11 aso pinalalayas ng kapatid na may-ari ng kanyang tinitirhang apartment. Sinabantay, perwisyo raw kasi. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa mga modus. Ang isang lola sa Agoo, La Union na biktima ng umano'y ipit gang. Sa video, makikitang naglalakad ang biktima sa tindahan kasama ang kanyang apo nang siksikin siya ng 5 babae. Kapansin-pansing tila may tinatakpan ng isa sa mga babaeng nasa likod ng biktima. Kinukuha na pala niya noon ang pitaka ni Lola. Huli na nang mapansin ng biktima na natangay na ang kanyang wallet. Pinaghahanap na ng mga pulis ang 5 babae na pawang mga miyembro umano ng ipit gang. Tukoy na rin daw ng mga pulis ang 2 sa kanila, pero hindi muna sila pinangalanan habang gumugulong ang investigasyon. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong theft. Ang modus operandi ng mga ito, i-distract sila ng isang kasama nila habang yung isa naman ay nasa likod. Ginagawa naman yung pagdugot. So iwas sila sa matataong pag alam ng maraming siksikan. Huwag silang sumiksik doon, yung mga kababayan natin. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang hottest showbiz updates ngayong Martes. Bukod sa pagpapasaya sa kapatid sitcom na Team A, pushing for more si Wilbert Ross sa kanyang karera. Dahil ngayon, hindi na lang basta actor, writer na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Janet? Enzo? Nandito na ang susubok sa pagmamahala ni na Janet at Ian ang bida ng Team A. Ang multi-talented cutie na si Wilbert Ross gaganap na ex-suitor ng karakter ni Kim Molina sa hit kapatid sitcom. Siyempre, kinamusta siya ng News 5 sa mismong set ng Team A. Revelation ni Wilbert, taliwas sa mismong kwento ng sitcom. Mas malapit siya sa kanyang karibal sa Team A na si Gerald Napoles in real life. Kami kasi ni Je, pag nag-usap kami ng konti, grabe yung pag-expand ng topic. As in, ang tagal namin mag-usap talaga. Parang kada break kami yung nag-uusap, hindi silang dalawa ni Kim. Eto pa ha! Lumevel up na nga ang samahan nila ni Gerald dahil hindi na lang sila co-stars ngayon. Nagbe-brainstorm na rin sila para sa isang comedy film. Oo nga pala, grabe. Kasi nag-start lang kami sa parang may sinasabi ni siya, alam mo Bert,
mayroon ako naisip na parang concept. So naisip niya na, sabi ko, sulat ko kaya yan. Tapos dire-diretso na kami, tagal namin nag-usap, parang 1 oras ata kami nagbabatuhan ng ideya. Tapos ginawa ko na lang siya, siguro after nung nag-usap kami, for 1 week para malapit ko na siya matap. Nakilala si Wilbert bilang member ng hashtag. Lumipat siya ng Viva nang magpahinga ang hit boy group. Nagkataong sumunod dito ang kapwa hashtags niya na sina McCoy De Leon at Nico Natividad. At dahil ngayon, isa na ring scriptwriter si Wilbert. May good news siya sa mga fans ng hashtag. I'm talking with Direct Victor Villanueva for this concept ko. Tapos isusulat namin dalawa soon pag natuloy. Na it's like a hashtag reunion project. Panoorin si Wilbert sa Team A every Saturdays, 5 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, amo ng labing isang aso, pinalalayas ng kapatid na may-ari ng kanyang tinitirhang apartment. Sinabantay, perwisyo raw kasi. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Pinalalayas ng kanyang mismong kapatid ang isang lalaki sa Olongapo City dahil sa issue ng mga alagang aso. Reklamo laban sa lalaki, nakakaperwisyo na ang mga alaga niya na umabot na sa 11. Nasa frontline na balitang yan, si Jenny Dongon. Pamilya kung ituring ng 55 taong gulang na tricycle driver na si Mang Virgilio ang 11 niyang aso. Popeye, dito. Yung kinikita ko sa pamamasada kahit na kapos, sa kanila talaga napupunta. Masaya po ako sila ang kasama ko. Pero dahil din sa kanila, pinalalayas na si Mang Virgilio sa tinitirahan niyang apartment sa Olongapo City. Gusto raw kasi ng kapatid ni Mang Virgilio na siyang may-ari ng apartment na magbawas ng aso dahil nakakaperwisyo raw ang mga ito. Depensa ni Mang Virgilio, nagbabayad naman siya ng 3,000 pisong renta. Iginiit din niyang mga magulang nila at hindi ang kapatid niya ang may-ari ng apartment. Di ba na hindi kami magkasundo, basta hindi lang kami magkahiwa-hiwalay dito. Bago niya ako mailabas dito, mamamatay muna ako. Pasensya na kayo sa akin. Ang kapatid ni Mang Virgilio na si Zoraida, napaiyak na makausap ng News 5. Di naman daw niya pinagbabawal ang mga hayop, basta hindi lang daw sana nakakaperwisyo. Sabi ko lang magbawas siya ng aso, 11 aso. Asa naman yung hustisya? Hindi talaga ako makatulog. Giit pa ng kapatid ni Mang Virgilio, siya ang legal na may-ari ng apartment dahil binili niya na ito. Mismo mga opisyal, aminadong may punto sa pagrereklamo sa mga aso. Yung amoy, yung ingay sa ating gabi, kaluskos lang siya. Pag tumawal yung isa, sabay-sabay na. Nag-alok na si Zoraida na sasagutin ng gastos para sa paglilipat bahay. Pero nagbatigas si Mang Virgilio na hindi aalis. Dahil hindi magkasundo, pinag-aaralan na ni Zoraida na kasuhan ng kapatid sa korte para mapaalis sa apartment. Para naman sa Animal Kingdom Foundation, karapatan ng landlord na magpatupad ng kanyang patakaran pagdating sa mga alagang hayop ng mga tenant. May mga pagkakataon din daw na nakakasama kung sobra-sobra ang alagang hayop. Pag napakarami mo ng alagang aso at napakaliit naman ng iyong inuupahan, hindi na ito appropriate, no, as to the number and even as to the kind of pets you have, to the extent na hindi na healthy both sa human at saka sa hayop. Payo nila kay Mang Virgilio, pwede ikonsidera ang pagpapaampon o di kaya ay lumipat na muna sa mas maayos na tirahan. Makikita natin how he loves his pet and how he's dedicated to keep yung pets with him. But we have to look into also the situations where does he have enough resources to take care of the dogs? Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Sakto sa nalalapit na pasukan na ang mga murang libro sa Recto, Maynila. Kahit segunda mano ang mga yan, mukha pa rin bago kaya sulit. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Abot kayang librong pang-eskwela baka mo? Dumayo na sa Recto. Ang hilera ng mga tindahang ito, punong-puno ng iba't ibang textbooks para sa iba't ibang antas, mula grade school hanggang college. Ang presyo, kumporme sa kondisyon at edisyon ng libro.
Tipong mula 150 hanggang 700 pesos. Tipid na rin kung isang school year mo lang magagamit. Isa rin po yun sa mga factor po kasi budget friendly po siya. Siguro po kasi din mas affordable din po sa mga books. Ang mahalaga po may libro ka Hindi lang po mahalaga yung bago kasi ang mahalaga yung nilalaman po ng libro. Bagsak presyo na nga. Pwede pang tawaran ang mga libro rito. Kaya malaki din talaga ang mamemenos. Minsan 200. Oo, 700 o 500 na lang ibibigay mo, di 200. Malaking bagay, di ba makakaipon ka lang. Maka 1K ka na ng discount. O di ano na yun, uniform na yun. O di malaking bagay. Ang kainaman ngayon. Marami sa mga librong ibinebenta ngayon sa Recto ang nasa magandang kondisyon dahil nitong pandemic lang nagamit. Ang ilan, good as new nga raw kung maituturing. At dahil dinadagsa ang mga second-hand textbook, pinaigting ng barangay ang seguridad sa Recto. Mayroon naman pong nakaka-duty ng mga tanod. Lalo na ngayon, pasukan, ay nagde-deploy po tayo ng mga tanod dahil unang-una, baka masalisihan yung mga mandorokot, yung mga snatcher. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Umalo sa 60 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran Aurora. Pinakamataas na heat index na po yan o yung alinsangan na ramdam ng tao kahapon. Ito nagdaang 4 na araw, hindi na rin bumaba sa 50 degrees Celsius ang heat index sa bayan. Extreme danger na ang dala ng ganyang alinsangan. Ibig sabihin, malaki ang tsansang ng heat stroke. Paliwanag ng Pag-asa ang magsabay na mahinang habagat, lokasyon ng bayan at mataas na humidity sa lugar o yung dami ng water vapor sa hangin ang ilan sa mga dahilan ng mataas na heat index doon. Ngayong araw, umabot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran. Mga kapatid, nandito pa rin ako sa Pasay City. Nasa likod ko ang ating Smart FIBA ball and the lighting up of this ball signifies na start na ang countdown. 10 days to go bago magsimula ang ating Smart FIBA World Cup. Next week na yan, August 25, first game natin. Mga kalaban natin ng Dominican Republic. So I hope to see you all there again. Smart is the only Filipino brand local partner ng Smart FIBA World Cup sa darating na next week. And of course, kasama natin pag-host ang Japan at ang Indonesia. Again, nakita-kita tayo next week. It's your sports Tito, Mike Reyes. Peace and love. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita, kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.